delito itong homosexuality at may mga batas na rin po na nagpoprotekta sa karapatan ng mga LGBTQ+, itong lesbian, mga gay, bisexual, transgender, queer at iba pa. Subalit sa ilang lipunan mga kabombo at relisyosong sa relisyosong pananaw, manatili itong sensitibo at kontrobersyal na paksa. Pero tandaan po natin, ang pagiging homosexual hindi po itong sakit o problema. Isa ito sa mga natural na uri ng sexualidad. At maraming bansa nga, mga kabombo at lipunan, ang unti-unti na rin tumatanggap dito, gumagalang sa mga homosexual bilang bahagi ng mas malawak na pagkakaiba ng mga tao. Okay mga kabombo, sa oras na to, gaya po ng ating nabanggit kanina, ating mga kasama ngayong hapon, pagbabalik po ni Attorney Charis Victorio para sa isang panayam. Pero bago ang ating siyempre panayam ay kamusta muna si Attorney? Magandang hapon po sa inyo. Attorney Charis, welcome po kayo sa programang Duralex and Lex. Yes, Bombo Lydia, magandang hapon sa iyo. It's been such a long time, tama, no? Yes At po. magandang hapon din sa lahat ng mga tagapakinig at lahat din ng mga nanonood ng programang Duralex Sedlex. Sana ay okay lang po ang lahat. Nakaalis na ang bagyo, pero I hope everybody is dry and well. Yes, Attorney, at kahit umalis na yung bagyo, talaga nakakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan, pagbaha dito sa ating area. Ano po? Korek, oo nga, ayan, medyo umuulan na naman. Nako. So, ingat-ingat po tayong lahat. Yes, ma'am. At kamusta po kayo, ma'am? After ilang ilang linggo din po tayong hindi nagkasama dito sa ating programa. Okay lang naman, Bombo Lydia. Medyo naging toxic na at maraming ganap sa buhay. Pero so far, okay naman at masaya ako ngayon at nandito ako para naman magbahagi ng konting legal na kaalaman para sa yung mga tagapakinig at mga manonood. Yes, ma'am, tamang-tama po, attorney, dahil pag-uusapan natin, attorney, itong ang pag-uusapan po natin tungkol sa paglilihim ng homosexuality ng asawa, maaari bang maging dahilan ba ito ng annulment? Attorney, ito yung ating pag-uusapan ngayon. Totoo po ba ang sapat na dahilan, attorney, ang paglilihim ng homosexuality para mapawalang bisa ang sangkasal? Yes, actually, Bombo Lydia, maganda yung topic natin ngayon, no? Lalong-lalo na dahil naglabas kasi ang Korte Suprema ng isang desisyon, no, recently lang, ng isang desisyon tungkol nga sa pagkoconceal o pagtatago ng sexualidad, no? So, bigay lang ako ng brief background sa kung ano ba yung nangyari sa kasong ito. So, si petitioner, isang babae, ay naghain ng petition for annulment on the ground of concealment of homosexuality. So nag-file siya ng petition for annulment sa RTC or sa family court, pero Mm. it was denied. Ayon sa RTC, ang reason for denial is because lack of merit, sabi, self-serving yung mga testimony, hindi sapat yung mga ebidensya para mai-consider na nagkaroon nga ng concealment ng sexuality yung kanyang mister o yung kanyang asawa, no? So, dahil dinina yung kanyang petition, ay naghain siya ng apila, no, Mm. sa Court of Appeals. It was also denied. So, sabi naman ng Court of Appeals, hindi rin sapat ang ebidensya para masabi na nagkaroon nga ng concealment o panloloko or fraud, gano'n. So, Mm. dahil denied din siya sa Court of Appeals, iniakyat niya ngayon ito sa Korte Suprema. Sabi naman ng Korte Suprema, kinatigan siya ng Korte Suprema at sinang-ayunan ang kanyang petition for annulment. Dahil nga dito, sabi ng Korte Suprema, ay naipakita ng petitioner o ng babae na nagkaroon nga ng concealment or fraud, no, doon sa kung ano yung tunay na kasarian ng lalaki. At dahil nga ganon, dapat lamang na um, i-grant yung petition for annulment on the ground of concealment of sexuality dun sa pinal ng babae. So Mhm. yon, balikan ko yung question mo kanina kung totoo ba na Yes. sapat na dahilan ng paglilihim ng homosexualidad. Yun nga, sa iilalim ng kaso o yung desisyon ng Korte Suprema dun sa sinabi nating kaso, yung Roldan versus Roldan, kinilala ng Korte Suprema na maaring maging dahilan, no, ang panlilinlang o fraud para pahintulutan na ano tawag dito, pahintulutan na mapawalang bisa ang kasal. So ibig sabihin kung isang tao ay pumayag sa kasal dahil itinago ng isa
ang mahalagang Mm. katotohanan tungkol sa kanyang sexualidad, maaaring maging batayan ito para sa annulment ng kasal. Mhm. Yes po. Attorney, bago tayo tumungo sa pangalawang katanungan, ano po, puwede po ba nating i-request sa inyo na medyo umatras lang po tayo ng konti para makita po yung paligid po natin, attorney, para makita yung kabuuan po ninyo siyempre. Ah, Okay. Ayan. ayan, Ayan, atras lang po tayo okey, ng konti, sige. ma'am. Konti lang po Atras tayong na ako. umatras At okey na ba 'yan? para makita po tayo. Oo, Yes po. okey. Sige, Ayan, si okey. Attorney Charis, Ayan, ganda po ni Ma'am okey. Charissa. Ayun, pangalawang katanungan po, attorney, anong batas po probisyon ang ginagamit para po rito, attorney? Okay, for this particular case, dun sa Roldan versus Roldan, ang naging batayan is Article 45, Section 3 ng Family Code. So, isinasaad dito na ang isang kasal ay maaaring mapawalang bisa kung ang pahintulot ay nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang, hinggil sa mga mahahalagang bagay na tumutukoy sa personalidad ng asawa. So, sa kasong Roldan versus Roldan, sinabi ng Korte Suprema na ang sadyang we have to understand, no, yung keynote kasi dito, sadya. Yung sadyang pagtatago ng homosexualidad or yung Mm. sexuality, kung ito ay mahalagang aspeto ng pagkatao at may layunin talagang ilihim ito upang upang makapag-asawa ay maituturing na panlilinlang. So, hindi naman lahat ng pag-amin ay fraud. Dapat ito ay may layunin, sinadya, at may Mm. epekto sa kalayaan ng taong magpakasal. So katulad nung sa Roldan versus Roldan, wala kasing sinabi yung lalaki na he's gay, 'di ba? So nagpakasal sila. Kaya before nung mag-boyfriend girlfriend pa lang yung babae at yung lalaki, nagtataka yung babae kung bakit hindi sila nagkikiss, hindi sila nag-holding Mm. hands, parang ganon. So pero nagpakasal pa rin. So not Yes. knowing na gay pala yung kanyang pinakasal. Mm. Yes po. Attorney, paano kung sinabi po ng asawa na nagbago daw ang kanyang oryentasyon na sexual pagkatapos ng kasal? Maaari pa rin ba itong gamiting batayan, Attorney Charis? Actually, kung ang question is at the time of marriage, no, sinabi niya na, ay, I changed my mind, ano pala Mm. ako, gay pala ako, parang gano'n. Hindi eh. Kung ang yung kanyang sexualidad or yung pagiging homosexual niya ay lumitaw Mm. o umusbing lamang after the marriage or at the time of marriage. So, Yes. hindi ito sakop dun sa panlilinlang bago ang kasal. Ang annulment dapat nakabatay ito sa bago o sa panahon ng kasal, hindi sa mga pagbabago ng oryentasyon sexual pagkatapos ng kasal or at the time of marriage. Mm. Paano, attorney, kung ang asawa naman hindi umamin, ngunit may ebidensya na nagpapakita ng homosexuality, sapat ba ito sa korte, attorney? Oo, maaaring maging sapat kung ang ebidensya, you have to remember dapat ang ebidensya mo matibay, Mm. malinaw, kapanipaniwala, no, at mapapatunayan ang sexualidad mo ay sadya mong itinago upang makapanlinlang or malinlang mo yung asawa mo. So, hindi sapat dito yung haka-haka lang o yung mga chismis lang ng mga kumare mong marites. Maaaring gamitin ang testimony katulad dun sa Roldan versus Roldan, although sinabi ng Korte Suprema na um, self-serving yung mga testimony, meron namang mga substantiated naman yung mga ebidensya. So, paano mo masusubstantiate yan? Dokumento, kung may mga Mm. documentary evidence ka, mga liham, mensahe o larawan. In the case of Roldan versus Roldan, yung babae, may nakita siya ng mga magazines Mm. ng mga lalaki, parang gano'n. So, nagtaka na siya kung bakit may mga magazines yung mister niya ng mga Mhm. lalaki. Yes. Kinonfront niya yung mister niya at Mm. umamin yung mister niya na he's gay nga daw. So, dahil doon, ayun na, humiwalay na yung babae, hindi na nagsama, parang gano'n. Mhm. Attorney, karagdagang pangkatanungan, maaari po ba kayong magbigay ng mga legal na hakbang na kailangang gawin upang magsampa ng annulment base sa homosexuality? Okay. Actually, in general naman, ang pagfa-file ng annulment, no, kailangan siyempre handa ka. Emotionally, mentally, physically, financially, dapat handa ka rin dyan. So, ano ba yung mga hakbang natin? Unang-una, siyempre, kailangan mo kumonsulta sa abogado para ihanda ang iyong petition for annulment. Pangalawa dyan, pag naihain na ang petition for annulment,
kailangan ihain ito sa tamang Regional Trial Court o Family Court, no? Pagkatapos nito, kailangan ayusin ang mga ebidensya o maayos ang mga ebidensya, lalo-lalo na kung ang kasong ifo-file mo ay tungkol sa concealment of sexuality, no? Next mong pwedeng gawin ay kailangan kayong dumaan sa mandatory court proceedings. Maaaring magkaroon ng collusion investigation at psychological evaluation kung kinakailangan. Mm. Ngayon, attorney, ano po yung mga uri po ng ebidensya ang tinatanggap po ng korte para mapatunayan ang isang panloloko? Gaano po katagal po yun din yung proseso po ng annulment sa ganitong kaso, attorney? Yes, katulad nga ng sinabi ko kanina, ang mga ebidensyang tinatanggap ay syempre yung testimonya ng petitioner o kung may mga saksi ka pa, mga witnesses na pwedeng tumulong sa'yo, pwede yan. Pangalawa, pag may mga documentary exhibits or mga evidence, dokumentaryong ebidensya, yan. So ano ba, yung mga sulat siguro sa social media, may mga messages, yung mga ganyan, or mga pictures, pwede mong gawing documentary evidence ng mga to. Minsan, kung kinakailangan, pwede ka rin kumuha ng expert opinion. Halimbawa, mga psychologists, ganon, magbibigay sila ng psychological reports or psychological evaluation. At syempre, makakatulong din kung ang case na i-file mo ay petition for annulment on the ground of concealment of sexuality. Kung umamin sa'yo yung respondent o yung asawa mo na siya ay may ibang sexual orientation, then makakatulong din ito para mas maging mapabilis ang petition mo for annulment. Mhm. Okay, may karagdagan pa po itong katanungan, attorney. Papaano po tinitimbang po ng korte ang pagkakaiba sa pagitan ng sexual orientation at intentional deceit sa mga kasong ito? Yes, magandang question yan, Bombo Lydia. Katulad din na sinabi mo kanina, no? Mahalaga yung pagkakaiba. Una, we have to understand, no, na hindi naman ipinagbabawal ang pagiging homosexual. Sabi mo nga kanina, walang problema diyan. Okay? So, if you're gay, if you're lesbian, there's no problem. Hindi rin automatic hindi rin automatic na ground for annulment, no, if you're homosexual. So, hindi siya automatic. Ang tinitignan kasi dito ng korte ay kung sadya mo ba itong inilihim, sadya mo ba itong itinago, 'di ba? Ang layunin mo talaga is linlangin or lokohin, pagsinungalingan yung asawa mo para pakasalan ka, parang ganon. So, kung ang isang tao naman ay open sa kanyang sexuality, inaalam ng lahat na you're lesbian, you're gay, o kung hindi mo naman ito itinago nung gusto mong pakasalan yung babae or yung lalaki, then wala magiging problema dyan. So, hindi ito itinuturing na panlilinlang. Ngunit kung yung sexualidad ay sinasadyang tinago, again, bilang bahagi ng panlilinlang, at napatunayan ito, doon lamang ito nagiging batayan for annulment. Mhm. Okay, marami kami natutunan sa inyo, attorney. Baka mayroon po kung nakalimutan, no, kaligtaang itanong, o baka mayroon po kayong mga karagdagang mensahe, information na maaari po nating maipabahagi po sa ating mga listeners. Go ahead po, attorney. Actually, wala naman. Mahirap talaga kapag halimbawa magpakasal, di ba? So, Yes. bago magpakasal, I guess yun na lang ang pwede kong sabihin, no? Bago magpakasal, kailangan mo muna talagang kilalanin mabuti yung lalaki o yung babaeng pakakasalan mo dahil sabi nga nila, no, madali lang magpakasal. Pwede kang pumunta sa simbahan, kahit saan pwede kang magpakasal. Sige, madali lang yan. Pero ang pagpapaanal, mahirap kasi na proseso yan. So katulad nga ng sinabi ko sa'yo kanina, kailangan you have to be mentally, emotionally prepared. Financially also, you have to be prepared kasi magastos yan. So, ayan. Kaya kailangan, bago magpakasal, isip-isip mo na mabuti. Huwag mo nang jump agad dahil lang diba? So, ayun. Ganon. Yun lang naman. Yes, attorney, yung sabi niyo kanina na bago magpakasal ay kilatisin. Ngayong panahon, attorney, di ba, parang tayo di ba, may mga kala natin lalaki, pero yung pala ayun na. Oo, kaya nga, 'di ba? So, kailangan mo munang kilatisin mabuti.
Kasi mahirap talaga magpaanal. Kaya nga 'di ba sa atin ngayon gustong isulong yung divorce pero Mm. mukhang hindi hindi yata pumasok during the last Congress, 'di ba? Yes. Mm. Oo, 'di ba? So ayun, kaya yun. So if ever gusto mong humiwalay sa asawa, hindi siya magiging madali. Dahil kailangan may mga sapat or matibay or grounds ka para mapawalang bisa yung kasal mo. So, ayun, bago ka magpatali, tingnan munang mabuti kung Yes. katali-tali ang iyong tatalian. Ganon. Attorney, maraming salamat at para po sa mga viewers po natin, mga listeners, maaari po natin silang imbitahan saan po matatagpuan si Attorney para dun sa mga nais dumulog, may mga legal na usapin na nais na idulog kay Attorney Charis. Go ahead, Attorney. Yes, maraming salamat, Bombolidia, sa lahat po ng in case may mga legal questions po kayo, ang akin pong tanggapan ay matatagpuan sa Alamino City at sa Basista, Pangasinan. Pero kung may mga ibang questions naman kayo, hindi kayo makapunta sa office, mga ganyan, pwede naman po kayong magtanong kay Bombolidia at ihahatid or Yes. i-relay niya sa akin yung mga question na legal ninyo. Attorney, maraming salamat muli sa inyong oras dito sa So, Bomba Radio. Baka may karagdagan pa kayong mensahe, Attorney. Go ayun, ahead. wala na, okay na. Mm. Maraming salamat. Mm. Ingat-ingat. I think may parating yatang bagyo ulit, no? So yan, ingat-ingat lang tayo dahil mahirap na. Mahirap magkasakit din lalo sa Yes. panahong ito.